Matapos hindi siputin ng mga vlogger, abante, nagmura nga ba o national TV netizens na windang? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Showbiz Fanatics. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Fanatics at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Matapos hindi dumalo sa hearing ang mahigit kumulang sa 40 vloggers na ipinatawag ng House of Representatives, ilang mga kongresista naghimutok sa galit at binatawan ng show cause order ang mga nasabing resource person na bigong dumalo sa ngayoy hearing ng Kongreso. Ayan, nainjan. So ngayon ay nanggagalaiti sila ngayon sa galit. Dahil inindyan sila ng mga vlogger na pinapupunta nila dyan sa kamera. No? Ay nako naman kasi, paano sila pupunta dyan? Alam naman nila kasi kung ano yung mangyayari sa kanila dyan. Ang unang-unang tanong kasi dyan, eto po mga dyan. No? Ang tanong, kung sila ay magpunta ba dyan, sila ba ay makakapagsalita ng maayos? Kung sila ba ay pumunta dyan, sila ba ay makakapagpaliwanag ng maayos? O kung sila ba ay pumunta dyan, pagbibigyan nyo ba silang magsalita? Baka naman pag nagsalita sila dyan, contempt ang kapalit. Alam nyo po sa totoo lang, no? Nagagalit kayo sa mga vloggers. Kung tutuusin, DDS vloggers lang ang iniimbitahan ninyo dyan. Sinasabi nyo mga DDS vloggers, fake news. Naglalabas ng mga peking balita. So ang ibig sabihin, nung 2022 election, nung pinaglalaban ng mga vloggers, no? Kasi dati, yung mga Duterte vloggers, yung mga DDS vloggers, no? May mga sumisimpatya din dati kay Marcos, kay PBBM. 'Di ba? Malaki din na itulong niyan kay PBBM. Syempre may mga loyalista vloggers, magkakasama pa dati yan eh. Join force yan nung eleksyon. 'Di ba? So, ang ibig sabihin nun, yung mga binabalita ba ng mga vloggers nung panahon ng eleksyon, lahat ba yun fake news? Ibig sabihin, fake news pala yun. Parang sinasabi nga, totoo, nabudol kami. May mga nagsasabi kasing ganun, hindi naman sa akin ang gagaling. Siyempre, nadidinig lang din natin. Diba? Siyempre, reactionist naman tayo eh. Diba? Ibig sabihin, mga fake news din, yung mga sinasabi nila para i-build up ang isang tao. Ibig sabihin, kasinungalingan lang din yung sinasabi ng mga vloggers para dun sa taong pinaglaban nila nung panahon ng eleksyon. Hindi ko nababanggitin kung sino yun. Kaya siya nanalo, kaya muling nakabalik sa posisyon, kaya muling nakabalik sa Malacanang, kaya muling napagbigyan ng pagkakataon. Diba? Ibig sabihin yung pagbibuild up ng mga vloggers, doon ay peke. Diba? Hindi nyo kasi pwedeng sabihin na kahit walang nag-build up na vloggers dyan, kahit walang umanong vloggers sa kanya, mananalo yan. Hindi po. Ang unang-una dyan kasi, no? Simula nang sumama si VP Sara, talagang lumakas. Nadagdagan pa ng mga vloggers na talagang nagpatunay, no, sa mga nagawa ng ama niya. Diba? Doon muna tayo sa 2022 election. 'Di ba? Bakit nung mga panahon na 'yon, 'di ba? Bakit nung mga panahon na 'yon tuwang-tuwa kayo sa mga vloggers? Pero ngayon, bakit ngayon galit na kayo sa mga vloggers? Kasi hindi na maganda yung sinasabi nila tungkol sa inyo. Hindi na maganda yung nagiging feedback ninyo sa kanila. 'Di ba? Kasi ganito 'yan. Kung meron silang nakikitang
hindi maganda, talagang magsasalita sila. Ikaw ba halimbawa, may nakita ka, no, isang tao na alam mong mali na yung ginagawa, pababayaan mo lang? Syempre hindi. Suswetuhin mo yun, susuwayin mo. Parang ganyan lang din yung ginagawa nila. May nakikita sila na hindi nyo magandang ginagawa. Pero kung maganda naman ang ginagawa nyo, isa yung mga vloggers sa mga pumupuri sa ginagawa ninyo. Diba? Hindi naman puro panglalait lang ang sinasabi ng mga vloggers sa inyo. Diba? Kasi nakikita nakikita ng mga vloggers kung ano yung nagiging action ninyo dyan mismo sa Kongreso. Gaya lang ng pag-iimbestiga nyo sa mga Duterte. Diba? Halos brasuhin nyo na, sigaw-sigawan nyo na, diba? Halos parang ayaw nyo ng pagsalitain, pero nakikita nyo naman sa Senado. Bakit sa Senado? Diba? Napakakalmado lang ng Senado pag nag-iimbestiga, kumakausap. Diba? Halatang may breeding. Bakit dyan pag ang mga Duterte ang nakaupo sa Kongreso, bakit parang galit na galit kayo sa kanila? Parang kulang na lang, isunugin nyo sila. Oh, money! Diba? Parang ganun So, syempre, may mga supporter ang mga Duterte. Syempre, maaapektuhan sila niyan. Ano yun? Yung mga supporter ng Duterte is mananahimik na lang sa mga ginagawa ninyo sa mga Duterte? Natural magsasalita yan. Siguro kayo may mga tagapagtanggol din kayo. Di ba? Kung kayo inaapi, meron din kayong tagapagtanggol. Kaso nga lang, hindi sila nagkiklik. Di ba? Dito kasi nakikita nyo, bakit ang daming nagtatanggol sa mga Duterte sa kabila ng mga ginagawa namin. Di ba? Ang dami na naming pinapatong na kaso dyan. Kaso bakit mahal nyo pa rin? Bakit pinaglalaban nyo pa rin? Kasi iba ang kilos ng mga Duterte sa kilos nyo. Iba ang pinapakita ng mga Duterte sa pinapakita ninyo. Diba? Bakit hindi nyo muna tignan o tanungin ang sarili ninyo? Humarap kayo sa salamin. O kaya lahat ng investigasyon nyo dyan sa kamera, i-review ninyo, panoorin ninyo. Diba? Panoorin nyo maigi. Kung saan kayo nagkamali, kung bakit galit na galit ang mga tao sa inyo. Kahit ipakulong nyo lahat ng mga vloggers na kumakalaban sa inyo o nagsasalita ng hindi maganda sa inyo, hindi matatapos ang pagsasalita ng hindi maganda sa inyo. At hindi matatapos ang mga taong nagmumura sa inyo. Yun. Diba? Kahit ipakulong nyo lahat yan. Kung gusto nyo ipakulong lahat yan, milyon-milyong tao ang ipakukulong ninyo na galit sa inyo. Kasi imbis na patunayan nyo na lang yung sarili nyo sa mga tao na eto kami or marunong kayong tumanggap ng pagkakamali ninyo, wala sanang problema. Diba? Kaso nga lang hindi. Diba? Bakit kayo minumura? Bakit kayo sinasabihan ng hindi maganda? Dahil meron silang nakikitang hindi rin maganda na ginagawa ninyo. Diba? Yung sa akin ay nagpapaliwanag lang. Diba? Kasi nagagalit kayo sa kanila Yung mga vloggers kasi na yan, yung mga DDS vloggers na yan, may pinaghuhugutan yung galit nila. May pinaghuhugutan yung sinasabi nila laban dun sa tinitira nila. Diba? Siyempre kung ginaganyan nyo si Tatay Digong, kung ginaganyan nyo si VP Sara, diba? Bilang supporter ng mga Duterte, hindi sila mananahimik. At kayo mismo, diba? Kayo mismo ang umuupak sa mga Duterte. Kayo mismo ang gumaganyan sa mga Duterte. So paano sila mananahimik? Ang taong galit kahit ano masasabi niyan. Ang taong galit kahit ano magagawa niyan. Diba? Ganyan yan. Nang samot-saring reaksyon ang naging pagpupulong ng Kongreso ngayong araw, February 4, 2025, kung saan tila inindyan o hindi dumalo sa nasabing hearing ang mga vloggers na di umunay inakusahan na nagpapakalat raw ng paninirang puri at maling balita tungkol sa gobyerno ng Marcos administration at ng ilang pang mga personalidad sa Kongreso.
Tila nasaktan raw ba ang mga kongresista nang hindi sila siputin ng higit sa 40 individual na pinatawag nila para raw gumawa ng batas ukol sa pagpapakalat ng fake news at paano ito mapipigilan, lalo na raw ang malawakang pagkalat nito sa social media. Ngunit sa halip na paniwalaan, tila binatikos pa ng maraming netizen ang mga kongresistang tila pilit na pinaninindigan na Pogo vloggers o funded by Pogo ang mga taong nag-expose ng mga di umano'y alleged crimes at mga skandal na kinasasangkutan ng marami sa kanila. Parang sinasabi, pinapasweldo ng Pogo, parang mga ganon. Kumikita sa Pogo, ganon. Alam nyo kung lahat ng mga vloggers siguro ngayon, no, syempre, na inaanuhan ng Pogo laban sa inyo para sirain lang kayo, di dapat ngayon lahat ng mga vloggers may mga kanya-kanya ng kotse yan. Lahat ng mga vloggers ngayon, DDS vloggers na lang. Kasi yun lang naman ang inaano nyo pinupuntirya nyo Siguro may mga DDS vloggers na mga nakasasakyan na, syempre natural na sa kanila yon, may mga kaya-kaya na sila sa buhay. Pero lahat yan dapat, di ba? Lahat yan hindi na nag-iisang kaig isang tuka. Ibig sabihin yan, hindi na namin kailangan na araw-araw kaming mag-vlog. Kung kami ay binabayaran o may nagbabayad sa amin. Diba? Or sinasabi nyo, syempre araw-araw kayo magbablog. No, kung binabayaran kayo. Ganyan. Dahil mayroon kayong binibuild up. Diyos ko. Diba? Sana nga all. No, sana nga may magbayad Diba? O sino magbabayad dyan? Ang mga Duterte hindi nagbabayad. Walang bayad sa amin. Kusang loob namin ang ginagawa naming ito. No? Kusang loob namin. Diba? Dahil may nakikita kaming hindi maganda. Ako, yung mga vloggers, nire-reaksyonan ko yung mga vloggers, yung mga sinasabi nila, dahil naririnig ko sa kanila kung ano yung nangyayari ngayon dito sa atin. Diba? At pinapaliwanag ko rin dito. Diba? Kung ano yung naririnig ko at kung ano yung nasa sa loob ko. Gaya niyan, sinasabi nyo, binabayaran yung mga vloggers. Isa ding fake news yan. Pwede din kayong akusahan dyan. Pwede din kayong kasuhan sa ganyan. Kapag hindi nyo napatunayan na binabayaran talaga yung mga vloggers. Kaso din yan. Diba? Naniniwala ang ilang netizen na hindi raw in aid of legislation, kundi personal na galit na raw ang mga nananalaytay sa dugo ng mga kongresistang ito kung bakit tila galit na galit sila sa mga taong nagsisiwalat raw ng mga impormasyong hindi inilalabas ng mainstream media. Kasi ang napapansin ko rito halos lahat ng mga kumukonekta sa Duterte, yun ang napapag-initan. 'Di ba? Kasi alam nyo ba eto pasensya na sa mga loyalist vloggers. No? May mga loyalist vloggers nga tayo nababalitaan o naririnig na meron din ginagawa na hindi magandang sinasabi sa mga Duterte. 'Di ba? Minsan below the belt na yung sinasabi. Di ibig sabihin, pwede din silang ipatawag diyan. Hindi lang yung mga DDS vloggers. No? Hindi lang sila. Kailangan lahat. Kailangan maging transparent. Ibig sabihin, wala kayong pakialam dun sa mga tao na bumabanat naman sa mga Duterte. Ibig sabihin, wala kayong pakialam doon sa mga tao na nagsasalita ng hindi maganda o below the belt sa Vice President. Bakit nakatutok lang kayo sa President? Hello, dalawa yan. Vice President and President. Parehong dapat na inaayos nyo yan. Dahil parehong pinakamataas yan dyan sa gobyerno. So dapat, hindi lang mga DDS vloggers ang pinapatawag nyo dyan, kundi yung mga taong umuupak below the belt kay VP Sara. O sige, wag na natin pag-usapan si Tatay Digong dito. Dahil tapos na ang termino niya. Si VP Sara na lang ang pag-usapan natin dahil siya yung Vice President ngayon na present. 'Di ba? Paano yung mga taong sumisira kay VP Sara?
bakit hindi nyo pinapatawag din? Kasi sinasabi nyo, paninira sa gobyerno eh. Bakit? Ang Vice President ba natin, hindi gobyerno? Hindi siya nagtatrabaho sa gobyerno? Di ba nasa gobyerno din siya? Di ba? Tila mas na-offend pa ang maraming netizen nang magsalitang namo si Benny Abante on live telecast na pinaniniwalaan ng maraming Oy, bawal sa pastor yan, nagmumura ha. Pilipino na ito isang ekspresyon o pinaikling salitang mura. Ayon sa kanyang post online, even though on his side, hindi mura yon, pero sa aming mga nakikinig, yon ang ibig niyang sabihin. So disappointed by this preacher turned Manila Representative Benny Abante na grabe ang galit sa mga taong pinatawag nila pero hindi umattend sa hearing. Well, in this case, para sa akin, tama lang na hindi sila dumalo ang mga vloggers sa mga hearing nyo dahil malinaw na ang lahat ng yan ay para makaganti kayo sa mga expose nila. Yung tipong bawat magsalita sa kanila, contempt ka. Parang ganun eh. Di ba? Mamaya ganun lang yan eh. In my view as a normal citizen, sobrang halata na pagpipigil sa karapatan ng freedom of speech ang ginagawa nyo. Kaya kayo nagpatawag ng hearing. And hindi naman lahat fake news ang ibinabahagi nila sa public. Well, in fact, may mga resibo sila to justify and prove the accusation against some of you in the House of Representatives. And funny thing nga, mas matalino pa ang iba sa kanila sa inyo. Ang sabihin nyo, baka gusto nyo lang gumanti sa kanila. Hindi, tsaka syempre, naiinis na sila sa nangyayari. Syempre, parang parang yung mga hindi dapat malaman ng taong bayan, nalalaman ng mga taong bayan. Parang nahahalukay kami dito ah. Alam nyo, ang pagiging politiko ngayon, wala nang pinagkaiba sa showbiz yan. Diba? Kailangan pag nasa showbiz ka, kailangan hindi ka balat sibuyas. Dahil maraming chismis ang babagsak sa'yo. Diba? Pag politiko ka naman, alam mo na magkakaroon ka ng maraming kritiko. Maraming hindi magandang salita kang maririnig. So dapat handa ka bilang politiko sa mga maririnig mo. So may freedom of speech tayo ngayon. 'Di ba? Ngayon, kung ano yung maririnig mong hindi masama, bakit hindi mo na lang patunayan sa sarili mo o patunayan sa lahat na hindi totoo yung pinaparatang sa'yo? 'Di ba? Bakit hindi mo na lang gawin? Kaysa batikusin mo din sila, makipagpalitan ka ng talakan sa kanila. Halimbawa, inakusahan kang magnanakaw. O ganito. Patunayan mo sa kanila na hindi ako ganun. Magpakita ka ng pruweba. 'Di ba? Kung inaakusahan kang nangungurakot. 'Di ba? Patunayan mo na hindi ako nangungurakot. Ito ang katibayan ko, maglabas ka ng ebidensya. Hindi yung magganyan na makikipagpalitan ka na lang. Di ba? Dapat pinapatunayan mo yung sarili mo sa lahat ng mga tao. Wala eh. Ang gagawin nyo, ipapatawag nyo sila. Sasayangin nyo lang yung oras nyo. Sasayangin din ng mga vloggers yung oras nila. Di ba? Magsasagutan kayo dyan. May mangyayari ba? Makakadagdag ba yun sa puntos ninyo? Makakapagpabango ba sa pangalan nyo yun? Hindi. Lalong maraming taong magagalit sa inyo. Dahil hindi nyo sinasagot kung ano yung pinaparatang sa inyo ng mga vloggers. Diba? Yun yun. Kailangan patunayan nyo kung ano yung pinaparatang sa inyo. Patunayan mong inosente ka. Diba? I mean, sa lahat ba naman ng mga isiniwalat nila, hindi lang sa HOR, kundi sa entire BBM admin, talagang masasaktan kayong lahat. Dahil, truth hurts, sabi nga, diba? Huwag nyong takutin ang mga sinasabi ng fake news peddlers. And huwag nyong gamitin ang hearing na yan para i-power trip ang mga taong nagsisiwalat ng mga nangyayari na hindi nakikita ng marami. Kumbaga kasi parang nasasaktan na sila sa mga nadidinig nila eh. Ganun yun. Parang nasasaktan na sila, hindi na nila matanggap kung ano yung naririnig nila. No, parang na kahit sabihin natin na simple lang masabi sa kanilang ganyan. Parang syempre tapos may mga nabibisto pa sa kanila, 'di ba? Kung may ebidensya kayo against them, file a case on the proper forum. Magharap kayo sa korte. Hindi yung gagamitin nyo ang posisyon nyo just to feed your ego and try to make an eksena para mapaniwala ang tao na kayo ang nagsasabi ng totoo. Kaya nga
Sa ginagawa nyo, lalong bumabagsak yung political career ninyo, mga sir. Kaya nga sinasabi ko, hindi yung mga vloggers ang siyang sumisira sa pangalan ninyo. 'Di ba? Kahit habang buhay magtatatalak ang mga vloggers sa inyo, kahit habang buhay nila kayong tirahin, kung pinapatunayan nyo naman na mali lahat ng inaakusan nila sa inyo, 'di ba? Hindi sila paniniwalaan. Yung mga sumusuporta sa inyo, yung mga kumakampi sa inyo, mga distrito ninyo na sumusuporta sa inyo, hindi kayo pababayaan yan. Kaso syempre alam natin kaya kayo nagkakaganyan is naaapektuhan ng political career ninyo. 'Di ba? Halimbawa ito si Congressman Dan. 'Di ba? 'Di ba sa survey naririnig natin bumabagsak siya sa survey bilang gobernador. Dahil syempre sa nakikita ng mga tao sa kanya. Bakit hindi patunayan ni Kong Dan na mali ang sinasabi sa kanya? 'Di ba? Bakit gano'n na lang? Bakit hindi nyo na lang ubusin ang oras ninyo para patunayan sa lahat ng tao na mali ang inaakusa sa inyo? Kaysa sa ganyan, diyan nyo ubusin, masisira lang lalo ang political career ninyo. Social media is the new media. Wala nang naniniwala halos sa mga balita ng mainstream. Thanks to those bloggers, vloggers, and writer who serves... Kaya nga sinasabi ko kung walang social media, malamang ko hindi si Marcos ang presidente natin ngayon. Kung walang social media, kung tayo sa television pa rin tayo nanonood, malamang ko hindi natin presidente si PBBM ngayon. Sure yan. As readers, not well-informed citizen on what's going on in our country, we deserve to know the truth. We are Filipino. Unquote. Ayon pa kay MJ Chico, bakit sa congressional hearing mo gustong magkaharap ang mga vloggers, Honorable Abante? Why not file a case if gaya ng sinasabi mo na libelous o slander ang sinasabi ni Cruz against you? Yes. Tapos gusto mo dyan sa kongreso mo paharapin ng tao with matching na mo ka pa dyan? If matapang yung vlogger and feeling mo kita mo nga kasi parang naghahamon na si Abante. Diba? Parang naghahamon ka na galit ka na dun sa parang ano ba yan, na dinig mo, napanood mo, nabasa mo or what? 'Di ba? Halata kasi kapag pumunta diyan yung vlogger na inaano mo, alam na Alam na kung ano magiging action mo Kumbaga yung breeding mo mawawala na Pangka din, edi magharap kayong dalawa sa neutral ground and no holds barred rule. Klaro tuloy na matapang lang kayo dyan sa kongreso ang ginagamit nyo. At saka syempre teritoryo nyo yan Congressional hearing para manindak ng mga pangkaraniwang Filipino. Namo, unquote. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Showbiz Fanatics. At yan hindi sinipot ng mga vloggers. Kaya tuloy galit na galit si Abants. Ayan. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang kayo sa comment box. Ayan hinay-hinay lang sa pagiging magagalitin. Kong Abante. Baka mapaatras ka, high blooding ka yan. Oo. Meron ba kayo dyan sa kongreso na gamot sa high blood? Comment na kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.